Hello ulit mga kamatinik! Welcome dito sa Math Channel ni Coach Mike para sa isa na namang Math Tutorial. Nasa ikalima na tayo ng mga law of exponent at ito ay tinatawag na power of a quotient. Make sure nga pala na panood nyo na yung previous law of exponent videos tulad niyang don't worry, nilagay ko sa description yung link ng mga yan para madali nyong maklik. Okay? Halimbawa, meron tayong 10 raised to 3 divided by 2 cube. Sa numerator, meron tayong tatlong 10. Sa denominator naman ay may tatlong 2. 10 divided by 2 is 5. Another 10 divided by 2 is another 5. And lastly, 10 divided by 2 is 5 din. So ngayon, meron tayong tatlong 5. Na kapag nisimplify natin ay equal sa 125. Okay? Tandaan nyo yung sagot natin ha. Ang sabi ni power of a quotient law ay kung both numerator and denominator have the same exponent, yan ay equal sa quotient raised to the same power. Alright? Let's apply this dun sa sinagutan natin kanina. So dito, both numerator and denominator ay may parehong exponent na 3. Kunin natin ang quotient niyan. Kaya meron tayong 10 divided by 2. Tapos yung exponent nila na 3. Ganyan ang sinasabi ng power of a quotient na law. Okay? Then, to proceed sa next step, divide lang natin yan. Kaya, meron tayong 5 raised to 3. Finally, we have 125 as our answer. Same ang nakuha nating sagot kanina, di ba? Basta same ang mga exponent ng numerator at denominator, pwede nating i-apply itong power of a quotient. Otherwise, hindi pwede apply yan. Sige, magsagot pa tayo ng isa bago ko kayo bigyan ng pang-exercise nyo. Okay? 12 raised to power of 4 divided by 4 squared. Paano ito? Magkaiba ng exponent. Ang 12 ay may 4, samantalang ang denominator ay may 2 lang. Kapag ganyan, hindi natin pwedeng gamitin ang power of a quotient law. So mag-iisip tayo ng paraan wherein magawa natin na maging same muna sila ng exponent. Pansinin maigi ang denominator na 4 squared. Yung base niyan na 4 ay pwedeng isulat na 2 squared. Kasi 2 times 2 is 4, di ba? Tapos, may power pa na 2. Gets ba yan? Okay. Then, applying yung power of a power na law, we will have 2 raised to 4. Yan! Pareho na ng exponent ang numerator at denominator. Kaya, pwede na nating ma-utilize itong power of a quotient. 12 divided by 2 is 6 raised to 4. May apat na yung 6. 6 times 6 is 36. Times 6 is 216. Times 6 is 1,296. Yan ang final answer natin. Alright? Feel free to comment if nalito kayo dyan. Or you can message me directly sa FB or Messenger ko na nandyan yung link sa aking YT. Okay? O sige, practice time na tayo ha. Practice time! Kumuha na muna kayo ng lapis at papel. Tapos, i-pause nyo na din muna itong video para makapagsagot na kayo dyan.
At kapag tapos na kayo at handa nyo nang malaman kung tama ang mga sagot nyo, i-play nyo na ulit ito. Okay? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. Galingan nyo ha! At dyan na nagtatapos ang ating math lesson for today. Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next math tutorial. Bye-bye! Have a great day everyone! God bless! To God be all the glory. I'm sure meron kang natutunan sa video na ito. Kaya pwede mo bang subscribe ang channel na ito? Click all para ma-update ka kaagad-agad kapag may bago nang upload. At syempre, paki-like na din itong video. Okay? Salamat!